tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Sumasa
Jeremias 31:3-5. Ang Panginoon ay nagpakita sa kanya mula sa malayo. Inibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig, kaya't ipinagpatuloy ko ang aking kagandahang loob sa iyo. Muli kitang itatayo at ikaw ay muling maitatayo, o Birhen ng Israel. Muli mong gagayakan ang iyong sarili ng mga tamburin at lalabas ka sa pagsasayaw ng mga nagsasaya. Muli kang magtatanim ng mga ubasan sa mga bundok ng Samaria. Ang mga tagapagtanim ay magtatanim at masisiyahan sa bunga. Walang hanggang pag-ibig. Walang pag-ibig na walang hanggan, kundi ang pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos ay walang hanggan. Siya ay walang pasimula at walang wakas. Siya ay hindi nagbabago. Kaya't ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan, laging tapat at hindi nagbabago, kahit na ang kanyang mga iniibig ay magpabago-bago sa kanilang pag-ibig. Ang Israel ay tumalikod sa Diyos, ngunit ang Diyos ay hindi nagbago sa kanyang pag-ibig sa kanila. Ipinagpatuloy niya ang kanyang kagandahang loob sa kanila, itinayo niya sila at muling pinasagana. Awit 136, 1-3. O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. O magpasalamat kayo sa Diyos ng mga Diyos, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Ang Panginoon ng mga Panginoon ay inyong pasalamatan, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Tapat magpakailanman. Laging magpasalamat sa Diyos dahil siya ay mabuti. Ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Ang tapat na pag-ibig ng Diyos ay isinalin din na habag na magpakailanman. Sinabi ng Diyos na siya ay nalulugod sa kahabagan o tapat na pag-ibig kaysa alay. Hindi tayo hinahanapan ng Diyos ng alay. Ang ibig niya ay mahabag at umibig sa atin kahit tayo ay hindi karapat-dapat. Pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang si Kristo ay mamatay para sa atin noong tayo ay mga makasalanan pa. Unang Juan 4:7-10. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pagtubos sa ating mga kasalanan. Ang Diyos ay pag-ibig. Nang ipahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, ang ipinahayag niya ay ang kanyang sarili. Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ialay ang kanyang buhay bilang handog na pantubos sa ating kasalanan. Ang anak ay naparito upang tayo ay mabuhay sa pamamagitan niya. Kahit hindi natin inibig ang Diyos, tayo ay inibig niya ng pag-ibig na walang hanggan. Mateo 10:10-13. Habang nakaupo si Jesus sa may hapagkainan sa bahay, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan at umupong kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanyang mga alagad, "Bakit nakikisalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan?"
Ngunit nang marinig niya ito ay sinabi niya, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Kaya humayo kayo at pag-aralan ninyo kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi handog. Sapagkat hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. Habag ang ibig ng Diyos. Itinanong ng mga Pariseo, bakit nakikisalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Sinabi ng Panginoong Hesus na siya ay naparito hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. Ito ay dahil ang ibig ng Diyos ay habag, hindi handog. Ito ang dahilan kung kaya't ibinigay ng Diyos ang kanyang anak upang mamatay para sa mga makasalanan. Ito ang Ebanghelyo. Si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan ayon sa kasulatan. Siya ay inilibing at ng ikatlong araw ay binuhay mula sa mga patay ayon sa kasulatan. Ang layunin ng Diyos. Ibig ng Diyos ng habag, kaya't siya ay mayaman sa kabutihan, pagtitiis at pagtitiyaga. Ginagamit ng Diyos ang kanyang kabutihan upang akayin tayo sa pagsisisi. Hindi nangangahulugan na ang mga nagmamatigas sa pagiging makasalanan ay hindi hahatulan. Darating ang paghuhukom na parang magnanakaw. Kaya't samantalahin ang panahon na magsisi at manumbalik sa Diyos. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matiyaga sa atin na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.